Alright mga tol, pag-usapan po natin itong balita ngayon, no? Ngayong araw ay dito sa balita po dito sa UNTV. Ang caption po dito nakalagay. Nakalagay po ay ang title, mas maluwag na programa para sa mga Filipina domestic worker, ipatutupad sa SOL. So kung meron kang mahal sa buhay, meron kang concern sa ating mga kababayan, ito po ay napakahalaga po na pag-usapan ngayon na sinasabi ay merong pagluluwag, merong pagpapagaan. So tignan po natin kung ano po yung sinasabi ng balita na ito. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. So let's go! So yun nga mga tol, play po natin saglit itong balita na ito. Misyon ng pamahalang lungsod ng Seoul ang mga pagbabago sa kanilang pilot program para sa mga Filipina domestic worker matapos ang isang buwang implementasyon nito. Layunin nito na mapabuti ang kalidad ng buhay at trabaho ng mga Filipina domestic worker habang tinutugunan ang mga issue na lumitaw sa unang yugto ng programa. Kabilang sa mga pangunahing revision, ang bagong sistema ng pasahod na magiging 2 beses ang sahod sa isang buwan. Bukod dito, para sa mga manggagawa na may 2 tirahang pinagtatrabuhan, sisikapin na magkalapit lamang ang mga ito upang mabawasan ang oras ng biyahe. Bibigyan din sila ng lugar upang makapagpahinga sa kanilang break sa trabaho. Pinag-iisipan din ng pamahalaang lungsod na pahabain ang kontrata ng mga manggagawa. Alright mga tol, so yan po ang balita patungkol sa pagluluwag na programa. So sabi nga dito sa may description ng video ay inanunsyo ng pamahalaan lungsod ng Seoul ang mga pagbabago sa kanilang pilot program para sa mga Filipina domestic worker matapos ang isang buwang implementasyon nito. So meron pong pagbabago, merong inanunsyo ang gobyerno ng Seoul, no? If I'm not mistaken, isa po yan sa pinaka main na syudad sa Korea, ba? Correct me if I'm wrong. So yan po ay nakikita natin as from the outside nang gagaling yung mga programa. Maganda po yan, pero questionable sa atin, no? Bakit ano ba ang dapat gawin ng pamahalaan natin at para mas mabigyan ng maayos na pamumuhay po ang ating mga kababayan. Kanina nga sa isang video nga po natin ay pinag-usapan po natin dun yung binitay na Pilipino, mga karapatan dapat na ipagkakaloob sila man ay nakagawa ng kasalanan o lalo na sa hindi na frame up, sinabuso, hindi naman talaga deserve sa mga kaparusahan, ay ganoon dapat tinitignan natin yung pangangailangan. At sabi nga po ng marami ay bakit nga ba napipilitang umalis ng ating bansa ang ating mga kababayan. Kaya nga po tinatawag, binabansagan silang mga makabagong mga bayani, no? Kasi buhay nila ay kanilang nailalagay po sa alanganin, alang-alang po sa kanilang pamilya na siyang nagbibigay din naman sa ating bansa ng daloy, no? May contribution sila sa pag-ikot ng pera sa ating bansa. Subalit napakahalaga, maunawaan natin kung talagang naroon po yung pagtingin natin na pagpapahalaga po natin sa mga mahal nating kababayan ay ibigay yung talagang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sabi nga po dito sa comment section, dapat sa lahat ng bansa, specifically sa Middle East, no? Lalo na doon sa mga Arab nations, Saudi Arabia at iba pang katulad nun, talagang dapat manggaling sa kanila yung mga pag-i-improve, pagpapaganda, pagsasaayos ng pagtrato. Hindi maging abusado ang mga tinutuluyan o pinaglilingkuran itong ating mga kababayan. Kung hanggat maaari, sabi nga po dito, DH pa more, domestic helper pa more, no? Forever na lang bang magiging DH Republic ng Pilipinas?
Mahabang buhay na lang daw ba tayong magiging domestic helper na bansa, no? Pagkukuhaan ng mga umbaga parang pagiging alipin yun, nagtatrabaho ka sa ibang bansa. So sabi dito, ano gusto mo? Tambay, maganda yan kaysa asa ka lang sa ayuda ng gobyerno. So may sumagot ng isa, di mo alam na mas masarap ang DH dito sa South Korea kaysa sa ibang bansa, lalo na sa Middle East na napaka-critical. Dito ang DH sa sahod ka lang naman ng 88k pesos, 8 hours ang trabaho. So okay, mayroong mga pagtatalo po sila dyan. Pero ang tanong, di ba, may pakialam ka ba dun sa kapwa mo OFW na nasa Middle East, di ba? Pagiging selfish naman yan, parang piniflex mo pa yung mataas na sahod mo despite ng pagkaalam mo na may mga nahihirapan tayong kababayan sa Middle East, no? So siguro gusto lang naman yung kontrahin talaga tong isa, parang na didismaya pa rin despite ng pag-i-improve ng Korea. Sa Korea, wala tayong masasabi ngayon dyan, diba? As long as maayos po yung trato dyan at talagang okay naman lahat. Pero sabi nga, diba, bakit ba kailangan pa, sabi ng iba, bakit kailangan pang ibang bansa kung maayos naman sa ating bansa, no? Maayos naman ang oportunidad pamumuhay dito sa ating bansa. Bakit bihira o halos wala tayong makita ng mga Koreano nagtatrabaho sa atin? Meron ba? Meron. So baka meron naman, mga ilan lang siguro. So hindi katulad ng sa atin na naglipana na po yata tayo sa buong mundo. Ibig sabihin kasi isa tayo sa naghahanap, talagang mahirap ang pagsapalaran dito sa ating bansa sa trabaho, kaya napupunta po sa ibang bansa. Meron pang mga illegal na mga employer na talagang kawawa po ang ating mga kababayan. So dito particular ay maganda, mabuting balita lalo dun sa mga naroon na. Pero di ba ang hirap ng hiwalay sa pamilya, naroon din yung psychological na mga problema, paano nanonocure yung mga bata at umaalis ang kanilang mga magulang, pagbalik ay malayo sa isa't isa, o kung di kaya ay nagkakaroon ng hiwalayan dahil magkalayo o ano pa man. Bakit nga kailangan pa natin umabot sa ganyang kalagayan? So bago tayo magpaalam sa video po na ito po'y marahil sa unang tingin ay isang magandang balita, pero kung titignan ng malalim ay nakakalungkot din naman. Gayunpaman, inaalala din natin ang mga nasa ibang dako, no? Hindi lang sa Korea, hindi lang naman Korea ang merong mga Filipina domestic helper, kundi maging sa mga bansa na kung saan dapat ng iban ang pagpapadala ng ating mga kababayan doon dahil sa hindi pagtrato ng maganda. So ikaw, anong masasabi mo sa bagay na ito? Comment down below, tara pag-usapan natin yan sa comment section. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit sa susunod na video.